Igan, balak ng DICT na linisin ang listahan ng mga nagpaparehistro ng SIM para matanggal na yung mga gumamit ng peking ID o credentials. Ayon pa sa DICT, dagdag sa problema ngayon ang mga nagbebenta ng pre-registered SIM cards. Saksi, sina Maki Pulido at John Consulta. Kakaiba ang mga nakuhang SIM card mula sa 3 arestado sa operasyon ng NBI Cybercrime Division sa Las Piñas dahil sa pagbebenta umano ng mahigit 1,000 pre-registered SIM cards. There is what we call a specialized SIM card na nag-exist. They are already pre-registered. And what we found out, doon sa kanyang fields, ay blanco yung entries. Walang laman. Pero registered, pwede mong lang yan kahit anong name ang gusto mo kasi hindi naman finifilter yung word list niya. So, kahit mo ilagay AAA, JJJ, pwede mong ilagay doon. Without undergoing the process of registration like facial recognition. Kinumpirma ito ng isa sa mga suspect na eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News. Yung information. Pwedeng baguhin. Pwede. Ayon sa NBI, lubha raw napakadelikado ng kanilang nadiskobring specialized SIM cards. Dahil sa bukod sa pwedeng ito magkaroon ng multiple owners, ay pwede rin daw burahin ang laman ng lahat ng impormasyon sa loob ng SIM card ng 3 ulit kahit ito'y registered na. Lubhang nakababahala daw kapag napasa kamay ng mga scammer. Sabi ng Globe Telecom, hindi sila nagbebenta ng pre-registered SIM cards. Maaari naman daw ma-edit ang impormasyon gaya ng address mula sa pagkakarehistro. Pero hindi ang pangalan. Tatalima raw sila sa batas at sa anumang bagong regulasyon na maaaring ilabas ng gobyerno. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ibang telco. Ang paggamit ng mga peking credentials sa SIM registration dati nang naungkot sa pagdinig ng Senado. Gumamit ang NBI ng larawan ng matching para magrehistro ng SIM card. Sabi ngayon ng DICT, lilinisin nila kasama ng mga telco ang listahan ng mga naparehistro ng SIM para matanggal ang mga gumamit ng peking ID o credentials. Isa pang pwedeng pag-aralan ang paglimita sa dami ng SIM card na pwedeng irehistro. So far, based on our coordination with law enforcement agencies, the value of the e-wallets and the digital currencies that have been confiscated could amount to $1 billion or more. Based on the raids and the arrests that we've done for the past month and a half. Kasama sa mga problemang tinukoy ng DICT ang pagbebenta ng pre-registered SIM cards. Gayon din ang paglipat ng mga scammers sa mga top messaging apps. Once na ginamit po ito sa criminal activity at nanloko ng ibang tao at nag-initiate tayo ng prosecution against the perpetrators, kasama po sila sa paghuli at kasama sila sa paghabla. Sa Facebook nga, nakita ni Jonalyn ang post tungkol sa isang online job na bahagi pala ng tinatawag na tasking scam. Sa isang chat app, may nagsabi sa kanya na bago siya makuha sa kumpanya, may mga kailangan siyang kumpletuhing task. Unang pagbebenta ng items gaya ng damit at tsinelas. Pero bago yan, kailangan daw magdeposito o recharge ng 100 pesos. Nakapagbenta naman daw agad si Jonalyn at nagkakomisyon pa ng 30 pesos. Nakumpleto rin niya ang ikalawang task na magbenta rin ng items at muling nagkakomisyon. Umabot sa 32,000 pesos ang ni-recharge ni Jonalyn para magawa ang tasks. Nang makumpleto ito, iwi-withdraw na raw sana niya ang ipinangakong 88,000 pesos na komisyon. Pero para makuha ito, kailangan daw magbayad ng tax na 17,000 pesos. Dahil napasubo na, idiniposito ito ni Jonalyn. Sabi niya sa akin, pwede ka na mag-withdraw, ma'am. Tapos nung nag-withdraw na po ako, incorrect password siya. Kahit tama po yung password ko, tapos po, hindi ko na sila makontak kasi binlock na nila. Ang masaklap, inutang lang daw ni Jonalyn ang 52,000 pesos na idiniposito niya sa digital wallet ng scammer. Walang investment, walang ganong totoong nakakakuha ka agad ng ganitong pera agad in a short period of time. Sa mga nabiktima ng ganitong scam, maaaring dumulog sa PNP Anti-Cybercrime Group. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, John Consulta, ang inyong saksi. Itinanggi ni Bulacan Governor Daniel Fernando na nakaranas siya ng stroke nung bigla siyang isugod sa ospital sa gitna ng isang pagtitipon nitong Lunes. Saksi, si Mark Salazar. The Honorable Governor Daniel Fernando.
Sa isang event sa Bulacan Capitol Gymnasium noong Lunes ng gabi, nakangiting humarap si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga dumalo. Pero tila hindi makapagsalita ng maayos ang gobernador. Maya-maya meron siyang sinenyasan. At agad siyang nilapitan ni Vice Governor Alex Castro. Saka na siya inalalayan paalis sa lugar. Pangamba ng ilan sa social media, baka na-stroke daw ang gobernador. Pero itinanggi ito ni Castro kanina. Aniya ang sinabi lang daw sa kanya ni Fernando nang lapitan niya ito ay pagod na siya. Bigyan lang natin siya ng panahon para makapagpahinga lang ng konti. No? Break lang muna dahil para makarecover siya. He's okay, he's completely fine. He just need rest. No? Dahil na-overfatigue na ang ating governor sa kakatrabaho sa atin. Ganito rin halos ang sinabi ng Bulacan Provincial Public Affairs Office sa isang pahayag. Dinala raw agad sa ospital ang gobernador. Inilabas din nila ang medical bulletin mula sa kanyang doktor kung saan nakasaad na labis na pagod at dehydration ang dahilan ng irregular na ikinilos ni Fernando. Ngayong gabi, mismong si Fernando ang nag-update tungkol sa kanyang lagay sa pamamagitan ng Facebook page ng Provincial Government of Bulacan. Mga kababayan kong Bulacanyo, huwag po kayong mag-alala. Wala po nangyari sa akin. Walang nangyaring stroke. Ano po? Basta ipapahinga lang po ako. Thank you. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng LTO ang pagdaragdag ng requirements sa mga kumukuha ng lisensya kasunod ng mga nag-viral na insidente ng road rage. Kasama rito ang psychological profiling. Saksi, si Oscar Oida. Napadalhan na ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang SUV driver na si Marlon Malabute na nagkasa ng baril sa nakaalitang taxi driver sa Valenzuela. Pero sa ngayon, hindi pa raw siya nagpapakita sa tanggapan ng LTO. Bago ang insidente sa Valenzuela, nag-viral din ang pananakit at pagkasa ng baril ng dating pulis na si Wilfredo Gonzalez sa nakaalitang siklista sa Quezon City. Bunsod ng kaliwat ka ng insidente ng road rage kamakailan, maaaring panahon na raw na dagdagan ang requirements sa pagkuha ng lisensya ayon sa LTO. Isa sa mga naiisip nilang ipanukala ang pagkakaroon ng psychological profiling. Kung ikaw ba ay mainitin ang ulo mo, ikaw ba ay hindi nakokontrol yung emotions mo pagka nasagi ka, na dirty finger ka, nagre-react ka na. Ang mga insidente umano ng road rage kamakailan, patunay na hindi na lang sasapat na marunong o maayos ka magmaneho. Ang tinitignan po ni Asik Mendoza, kung pwede po namin na i-link yung database ng LTO sa PNP, sa ano nila, di ba yung may unit po sila na nagkakandak ng mga psychological test. At kung hindi, yun naman hindi naman kumukuha ng lisensya ng baril. Meron po tayong mga clinics din naman na pwedeng mag-conduct ng mga psychological test. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang ilang motorista. Hindi lang dagdag gastos yun. Okay lang yung gastos pero baka paano yung mga hindi pumasa. Pero kung yun ang batas, wala tayong magawa. Susunod tayo. Halos mabigat eh. Kasi yung kinikita ko po sir, halos sakto lang din sa pamilya ko eh. Ngayon kung madadagdagan pa po yung gastos, parang napakabigat po. Napakahirap. Pinapahirapan yung mga tao eh. Yung yung mga violation lang, yung magtagal ang pila eh. Pero siniguro ng LTO, hindi naman ito malaking dagdag gastos at may mas magandang kapalit. Yung kunting presyo na yun, hindi naman sa presyo ng buhay na mawawala kung sakali. Pinag-aaralan din ng LTO ang posibilidad na gawing perpetual ang revocation sa lisensya ng mga nasangkot sa road rage. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oidang, inyong saksi. Muling nanuyo ng mga investors si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbiyahe sa Singapore. At saksi live, si Jonathan Andal. Jonathan?
Pia, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga negosyante at investor dito sa Singapore na mamuhunan sa Pilipinas. Ilan sa kanyang mga selling point, ang Maharlika Fund, ang galing ng mga Pinoy sa pag-English at ang dalas natin sa pag-i-internet, pati na ang insentibong tax break para sa mga negosyante. Dito binanggit din ng Pangulo na ang hindi raw dapat umaasa ang Pilipinas sa importasyon. Pag-apak pa lang sa entablado ng Milken Institute 10th Asia Summit sa Singapore, nagsorry kaagad ang Pangulo na late kasi siya ng halos kalahating oras dahil nahuli rin daw ng dating ang kanyang bagahe. Allow me to apologize for being quite so late as we have just come from Manila and mix-ups with luggage and such. So I did not think it would be appropriate for me to come in my shorts, so I thought I should wait for my suit. Ang Asia Summit ay pagtitipon ng mga industry leaders, policy makers at mga experts para talakayin ang mga issue na hinaharap ng mundo ngayon. Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na mamuhunan sa Pilipinas, kabilang na sa Maharlika Investment Fund. Sabi ng Pangulo, itinatag nila ito dahil nababahala na sila sa kakautang ng bansa. We also started to worry about borrowings. Although our borrowings in terms of as a ratio of GDP are not as high as maybe our neighboring countries. We are standing at about 62.3 up to 63% of GDP. But for us, that is high. Pinagmalaki rin ng Pangulo ang paglago ng ekonomiya noong 2022 sa 7.6%, ang pinakamabilis daw na paglago mula noong 1976, panahon ng kanyang ama. Tinanong naman ng Pangulo kung ano ang estado ng ekonomiya ng bansa matapos ang COVID-19. So we have continued to develop our agricultural sector. And the aspiration, once again, is that we are able to provide sufficient supply of food at prices that people can afford. And that's still, we are not there yet, but we have made many important steps to start that. And I said, we cannot now continue to depend on importation, which is what has happened for the Philippines. In the past years, it became the easy way out. Just import more rice, import more corn, import more everything. And the pandemic showed us that this was not a wise choice to have made. And so we have continued to develop our agricultural sector. Bukas hanggang Sabado, makikipagpulong ang Pangulo sa mga business leader at investors at nakatakda rin siyang manood ng Formula 1 race. Pia, ika-66 na karawan ngayon ng Pangulo at kasama niya rito sa Singapore sina First Lady Liza Araneta Marcos, House Speaker Martin Romualdez, DTI Secretary Alfredo Pascual at ilang malalaking negosyante sa Pilipinas. Mula po rito sa Singapore para sa GM Integrated News, ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Bukod sa yung Isol at Kalayaan Islands, pati ang Baho de Masinloc na bantay sarado ng puwersa ng China. Kasama sa direktiba ng National Security Council para sa mas madalas na maritime patrols. Saksi si Joseph Morong. Araw-gabi tanaw ang mga umaaligid na barko ng milisya at Coast Guard ng China sa Pag-asa Island, isa sa 9 na lugar sa Kalayaan Island Group na okupado ng Pilipinas. Sa himpapawid, kita ang China Coast Guard vessels na nakaharang sa 3 quay sa West Philippine Sea. Karaniwang pinangingisdaan niya ng mga Pilipino pero ngayon hirap ng marating. Dito sa bungad ng Pag-asa Island, hindi mo na kailangang magbangka para makita yung China Coast Guard. Ngayong araw may isa at yung katabi niya ng mga fishing vessels. Ang bilang natin dyan mga around 9 or 8. At yaan sila yung araw-araw na paalaala sa mga residente at mga sundalong nakadestino dito sa isla na kahit payak at simple ang kanilang pamumuhay, ay may tensyon sa kanilang paligid lamang. This is West Philippine Sea. I can say that this is a sensitive post. Kasama sa Kalayaan Island sa Ayungin Shoal kung saan nakabantay ang mga tropa natin sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Pero kung doon kaagapay ang Philippine Coast Guard sa resupply mission pa Ayungin, ang mga mangisda sa Masinloc, Zambales bilang lamang daw sa mga daliri kung may patrol vessel tayo sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc, pantapat sana sa walang humpay na pagbabantay ng China. Kami-kami lang, mga Pinoy doon, mga papa di mangisda. Wala po kami ibang matatakbuhan doon. So, ang totoo, wala naman po talagang
umi-escort sa ating mga mangingisda pagka nagagawi po sila ng Scarborough Shoal. Kaya utos si National Security Advisor at National Task Force for the West Philippine Sea Head Eduardo Año, dalasan ng AFP Northern Luzon Command at Coast Guard ang Maritime Patrol sa West Philippine Sea kasama ang Bajo de Masinloc. Kabilang daw sa prioridad ng Maritime Patrols ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at ang Philippine Rice na nasa hilagang silangan ng Luzon. Maganda yan dahil may lakas ng loob na yung mga mangingisda, makakalapit sila doon. Kasi parang may umaalalay sa kanila. Bago naman ang meeting ng Mutual Defensive Board Security Engagement Board ngayong Huwebes, September 14 sa Camp Aguinaldo, nag-inspeksyon si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., U.S. Ambassador Mary Kay Carlson at Admiral John Aquilino ng U.S. Indo-Pacific Command sa Lalo Airport at Naval Base Camilo Ocias sa Cagayan at Basa Air Base sa Pampanga. Napawang mga site ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Bahagi raw ito ng patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at Amerika sa depensa, seguridad sa rehiyon at disaster response. Ika nga ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagdinig ng Commission on Appointments na nag-aproba sa kanyang pagtatalaga, kailangan talagang gamitan ng politika at diplomasya ang gusto sa West Philippine Sea. Pero anya, dehado tayo kung wala raw strong spinal cord o gulugod ang diplomasya. Ramdam daw ng mga nakadestinong sundalo ang bigat ng responsibilidad ng pagtatanggol ng soberanya ng bansa. We are providing security for national sovereignty sa hindi lang dito sa Pag-asa but to the other Philippine-held features. Sa Pag-asa, ang mga sundalo nagsusumikap daw mamuhay ng normal. Sa iba't ibang lugar sa isla, nagkalat ang mga bakas ng kanilang paglilingkod. Nakaukit ang mga pangalan ng mga sundalong na-assign dito at mga paalaala na ipagtanggol kung ano ang sa atin. Napakasarap kasi sa pakiramdam na ganun po, na may ambag ka sa bayan natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mapait din para sa mga nagtitinda ng kakanin ang pagmahal na mga pangunahing sangkap gaya ng bigas. At may mga tindahang nagtaas presyo at meron ding nag-adjust sa ibang paraan. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, sa pagmamahal ng presyo ng bigas, maging ng bigas na malagkit, ilan sa mahal nating kakanin, nagmahal na rin. Hindi lang sa matitibay na sapatos kilala ang Marikina City. Dinarayo rin ito dahil sa mga panindang kakanin gaya ng putong pulo, bibingka at puto binyan, siksik at malasang-malasa. Pero dahil mahal ang pangunahing sangkap nitong bigas, napilitan din daw silang magtaas ng presyo. Hindi naman kami pwedeng bumili ng pangit na bigas. Siyempre, papangit din po yung pagkakaluto ng puto namin. Kaya talagang medyo good rice din yung binibili po talaga namin. Ang size 12 na bilao ng putong pulo, 220 pesos na mula sa dating 200 pesos. Ang size 10, 120 pesos na mula sa dating 100 pesos lang. Ang puto binya na dating 270 pesos, 300 pesos na ngayon. Ang bibingka na dating 150 pesos, 170 pesos na ngayon. Bukod sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Tinulugang Taktak, isa pa sa dinarayo rito sa Antipolo City ay itong mga tabi-tabi ng tindahang pampasalubong na kakanin tulad ng suman dito sa may Sumulong Highway. Kabilang sa mabibili rito ay suman sa ibos, suman sa lihiya o yakap at sumang pinipig. Ang suman po namin dito, ma'am, masarap. Ang suman sa ibos po, 12 pieces po, 100. Yung pong suman pinipig? Yung pinipig po, 100 din po yung maliit nun. 5 piraso po. Tapos yung malaki po nun, 10 pieces, 200 po. Tapos po yung sumang yakap? Yung suman sa yakap po, 100 po yung 4 na yapos nun. At kahit mahal ang bigas, hindi naman daw gumagalaw ang presyo ng bentahan ng suman dito. Yun nga lang, bahagya raw nabawasan ang sukat nito. Sa ngayon, may ipinatutupad ng price cap sa regular at well-milled na bigas. Tuloy din ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer na apektado nito, pero hindi nakakuha ang ilan sa kanila dahil may mali sa kanilang record o kaya'y wala sila sa listahan ng mga benepisyaryo. Umaapela rin ang isang grupo ng rice retailers na sana maisama sa mga mabibigyan ng ayuda yung general merchandising ang negosyo at nagbebenta rin ng bigas. Ayon sa DTI, maaring dumulog sa kanilang grievance at help desk para maipasama ang pangalan ng retailers sa listahan.
pero daraan pa rin daw ito sa verification. Pia, ang sinusunod na presyo sa bentahan ng pampasalubong na kakanin dito sa Antipolo ay ang listahan mula sa kanilang LGU. At live mula rito sa Antipolo City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Hindi po yan dugo kundi red wine na dumanak sa ilang kalsada sa Portugal. Mahigit 2 milyong litro ng red wine ang umagos mula sa isang sumabog na vat o tangke ng alak sa isang winery. Namula ang ilang kalsada at kanal at tumagos din ito sa ilang pader na may bitak. Umaga ng linggo nangyari ang tagas at nalinis din ng mga bumbero at tauhan ng winery kinahapunan. Mga kapuso, kapag sinabing goat, pwedeng kambing o kaya greatest of all time. Ang isang kambing sa California sa Amerika tila greatest din sa pag-surf. Wow, ang kambing ang nagsilbing assistant sa pagtuturo sa mga unang beses magsasurf. Magaling siyang bumalanse at magaling ring kumapit sa surfboard. Ika nga ng isa nilang estudyante, kung kaya ng kambing, kaya ko rin. 10 taon na raw sa pagtuturo ang kambing at ang amo niyang kilala roon bilang the God o the Goat Father. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.